biblical contentment if there's also a thought that we should not just be content. Alright. Yung salita kasi ng Bible na contentment, if you will go to the text, is when Paul was hungry because of his mission, he is content. When he has plenty, he is also content with that. Hindi in-encourage ni Paul na huwag ka nang mag-work. Kasi siya rin na may sabi, whatever is behind me, I forget it, and then I strain toward the goal. So the context of contentment that Paul is saying in that particular verse is about kung anong sitwasyon ang meron ka ngayon, learn to be content. So kung plenty ka, be contento. Kung wala ka, be contento. Ibig sabihin, huwag kang magrereklamo kung anong may sitwasyon ka. So that's what the Bible says. Sa atin naman kasi, ang contentment is not about stopping you of dreaming what you can be. Sabi ko, learn to be content in what you have, but do not be content of what you will become. Kasi the Bible is very clear, you will be the head and not the tail. So that's contentment is all about in the Bible. That's for now. Thank you po. Sige, pwede ka ulit magtanong mamaya. Thank you. More? Okay. Pastor, ang tanong ko lang po, kasi nabanggit natin kanina ng multiple. So sa akin kasi nasa multiple na ako eh. Tanong ko lang, Pastor, paano po yung makakaiwas talaga? Kasi sa BIR nga, talagang hindi pwede yung marami kang branch. So family ko, at least dalawa lang dapat yung ano. Paano ko masusolusyonan yun? Pag pinsan o mga anong ginagawa ko, medyo mahirap din kasi ko minsan eh. So paano yung parang pinakasolusyon doon? Pwede po ba yung mag-corporation? Actually, pag marami ka na, I would advise that you build a corporation, not sole proprietorship. Kasi kahit na yung sole corporation, no? Ikaw mag-isa lang, kasi mas mababa yung tax na hinihingi nila pag corporation than sole proprietorship. So I would suggest that you build, kapag marami ka na multiple, corporation na yung build mo. So paano yung pangalan doon, Pastor, pag corporation? Sino yung mga ipapasok doon na parang suggestion ninyo? Di yung mga partners mo. So lahat ng Sila yung incorporator. So tuwing isang brand, yung parang yung name ng store ko, ganun. Kada branch ko, kung sino makikipag-partner, yun gagamitin. Yun ang incorporator mo. Okay. Basta make it sure that you hold the biggest share of that corporation. For example, allowed mo lang sila na kumuha ng 10% per share ng kanilang doon. Ikaw, kung 6 sila, ikaw you hold the 40% kasi ikaw yung originator eh. Nasa naman yun, ang tawag natin dito is internal agreement and you can do it kasi ikaw naman yung may-ari. Pag corporation po ba, Pastor, tanong ka din, kung sakaling nagka-problema yung isang store mo, damay po ba lahat? Hindi. So, hindi madadamay kahit isang pangalan nyo po? Yes, kasi unang-una, it's a corporation. Kailangan nang idamay mo yung buong korporasyon. Although, madadamay ka in a terms kasi because you need to solve the problem. Pero pag sinabing halimbawa nalugi yung isang mo na ito, hindi naman maaapektuhan yung buong korporasyon mo. Example ko, Pastor, tulad sa mga bus na nabangga yung isa, nakatulog, nakabangga. Di ba yung stop lahat pag parang ganun? Pag ganun, bilhan mo ng insurance. Halimbawa, na-bankrupt? Hindi. Nabangga? Ang ibig kong sabihin, Pastor, tulad nung nangyari nung nakaraan sa Solid North. Solid North. So, marami silang branch. Corporation din siya. Nagka-problema yung isa, damay lahat. That's what we are saying. Damay. Ang corporation, of course, madadamay in a sense na kapag yung isa ay, halimbawa, kasi fatality yung sinasabi mo eh. Kaya naman sila nadamay in a whole kasi may fatality, may namatay. Okay. Pero doon sa corporation itself, may mamamatay ba? Wala eh.
Kaya sila nadamay kasi they are in the transportation industry. Actually, hindi naman nadamay ang buong Solid North. Yan, Yung portion lang ng Solid North na may biyahe dito. Pero the other Solid North, di pa napansin nyo may Solid North pa rin na bumibiyahe ng Baguio ng time na yon. Yung dito lang, hindi actually madadamay. So, isang tanong pa, Pastor. Yung pag multi-brand ka na, Pastor, meron po ba kayong apps o ano sa mga inventory o kaya paano mapapadali yung inventory? Meron po ba kayong ginagamit pwede din namin magamit? AI, kapatid. Anong Yes. brands ng Ganito yon eh. If you are going to buy a premium of AI, ando doon lahat yung mga choices na kailangan mo. At sila na ang magtatrabaho para sa'yo. So, I suggest kung marami, may mga multiple, ka na talaga, branches, bumili ka ng premium ng AI. Oo, may mga choices kasi na nandoon na sasabihin nila sa'yo, ano bang kailangan mo, ilalagay nila doon, you just click it, nandoon na yon. So monthly yun, parang ganun po ba? Ang payment ng AI is, I think, subscription. monthly subscription or Annual. Ako, I suggest you buy annual kasi mas Kakatipid. makakatipid ka, mas mababa. Kaysa sa mag-hire ka ng Mapapamahal. mas lalo ka mapapamahal. Actually, babayaran mo ng monthly yon. Samantalang ito, babayaran mo ng one time, tapos na. So yung mga tao mo, parang isang app sa'yo yung control, meron din sila at Yes. store. Kasi yung AI naman, naalala niyo yung US government pag upo ni Donald Trump, di ba? Kinuha niya yung AI ni Elon Musk, di ba? Tingnan mo, naglabasan lahat kaagad saan napupunta yung pera. Actually, in-input lang yun. Pag input ng ganun, alam na kung saan nagpunta yung mga pera. Kaya agad, nila yung mga tao. In-stop kaagad nila. They found out nga na sila pa ang nag-finance sa mga taong magbubungobomba sa kanila. Kaya nga, that's how powerful AI now. Yes po. You just get the, makikita mo naman doon. At yung mga magagaling doon, yung mga may experience na doon, tuturuan ka naman nila how to use that. Okay, thank you po, Pastor. Okay. Okay. Salamat po. More questions? Okay, pag wala daw tanong, walang naintindihan. Wala na po? Ayan, meron po ulit. Ay, sige. Wala ba? Kala ko. Pag gumalaw ang kamay, huwag niyo gagalaw yung kamay. Oo, marami tanong yan. So Pastor Ricky, with the knowledge of your sa business and experience and even dun sa future like AI, meron po ba kayong ma-share na idea na dapat po naming iwasang idea na so much replaceable by AI? Baka kasi mamaya after this gagawa kami ng business, it might be product or service that is with the nearest future, as you can see, it is very replaceable by AI. Yung sinabi ko sa inyo kanina is adaptability. We cannot avoid changes. Maski ideas, changes of ideas, hindi natin ma-avoid yan. At hindi rin natin mapipredict kung ano yung magiging effective bukas o hindi effective. The very, very best thing is equip ourselves to be able to adapt the changes. Isang example niyan yung surfer. Di ba yung surfer, yung tumitingin ng alon tapos pag nandyan na yung malaking alon, sasakay sila sa surf nila and they will able to surf with the big waves, di ba? Pero mapapansin mo, may mga waves na pinalalampas sila because they understand that this is not the right wave to surf with. Mapapansin mo yun. So, if you are financially literate person, mataas yung financial education mo, yung mga waves na ito, alam mo kung paano mag-adapt or alam mo kung paano iwasan. That's why I am not giving you the tips. I am giving you the principles. Kasi pag yung principle ang pinractice mo, it is adaptable to any situation.
So, I cannot say, kagaya ngayon, nagulat nga ako, dati nag-google lang tayo eh. Ngayon, AI na tayo. Yes. Dati, nahihirapan akong magsulat ng English. Ngayon, wala akong pakialam kung yung grammar ko mali. Kasi pagkatapos nun, ipapasa ko lang sa ChatGPT. Bahala na yung ChatGPT mag-correct. Grammar check. Nasa akin yung thought, pero susulat ko, wala akong pakialam kung yung grammar mali. Ang ilalagay ko lang doon yung thought. Tapos nun, ika-copy-paste ko lang yung buong narrative. Ilalagay ko lang sa ChatGPT. Balik niya sa akin, correct na yung grammar. Correct na pati sentence. So that's how important na maka-adapt tayo. Kaya nga, walang makaka-predict what will be the effective, ano yung mawawala. Naalala ko way back 80s, yung mga seaman, merong radio, ang tawag dito? Radio. Oo, sa communication. Device. Pero nung 90s, biglang nawala. Kasi hindi na kailangan ng services nila. Pero sila ang malalaki ang sweldo during 80s. Kilala ko yan kasi yung pinsan ko, ano siya eh, siya yung communication ng barko. Nasa radyo siya. Lumubog sila sa Pacific Ocean eh. Kristiyano siya. Ang sabi sa kanya ng kapitan, if your fellow will ask you if you have sent help, sabihin mo, oo. Pero hindi sila nakasend ng help kasi nasunog yung radio communication room nila. Kaya hindi siya nakapag-send. Kaya nung sinabi sa kanya ng magsinungaling siya, hindi siya pwede magsinungaling. He is a Christian. Ang sabi niya, nung lumalangoy na sila sa dagat, ang sabi sa kanya, ng mga kasama niya, sabi ng kapitan, magsinungaling ka. Kasi para may hope sila. Pero siya, hindi siya pwede magsinungaling. Kristiyano siya. Sabi niya, no, I didn't send help. But the Lord will send help to us. Bago sila lumubog, may barko na galing ng Japan na hindi nakaschedule doon sa lugar na dumaan. Yun ang dumaan at nag-save sa kanila. So, ibig ko sabihin, yung may mga bagay na nawawala na hindi natin mapipredict. Pero pag financially literate person ka, you can adapt. To specific answer your question, a little answers doon sa question mo kasi right now, kasi tama yung tanong mo eh, baka pwede po kayong magbigay ng isang bagay na pwede naming iwasan para at the end of the day, hindi na namin siya kasi hindi na namin siya masasalubong or whatever to cut it short. Yung daughter-in-law namin ay nasa larangan ng pagdodrawing, animation. One of the affected industry, or I should say, is yung talent niya. Kasi animator siya eh. Kasi noon, nagdo-drawing sila per action, tema. Pag nakaganyan, isang drawing yon. Tumaas ng konti, another drawing yon. By frame siya, di ba? That took them a lot of time before nila matapos yung first draw, second draw, third draw, hanggang sa tumaas ng tumaas. So to cut it short, sila yung most affected right now ng AI. Kaya lang nandito na siya. Anong gagawin niya? 'Di ba? Hindi naman niya in-expect na darating tong panahon na yon na yung talent nila i-replace ng AI in a blink of an eye. Tama. So to cut it short, in this life talaga, wala talaga tayong pwedeng iwasan dahil Kristiyano tayo. Parang gano'n eh. Yun yung tanong mo. Lahat naman tayo, tao. So kung ano yung i-encounter na iba, mai-encounter din natin. Siguro when you get there, on that position that meron palang tumalo na doon sa talent mo, like Faye, no? Parang gumuho yung mundo niya eh. Nung bigla na lang yung mga, kasi by contract sila. 'Di ba? 6 months, 7 months, 8 months kasi gagawin nila itong project na to. And then nag-aantay ng call, yung pala wala ng call kasi kinakain na ng AI yung kanyang trabaho. So bigla siyang anong gagawin ko? Dito ako magaling. So so nag-shift siya. So ready siya to adapt
Yes. Wala siyang choice but to adapt na, oh, sige anak, wala na tayong magagawa. Ganyan talaga. Kung walang offer na dumarating, you don't need to stop. You can open your door, open yourself to another opportunity na pwede ka naman, na hindi lang sa pagdodrawing. So, ganun siguro anak yung sagot doon sa tanong mo. So, gaya ng sinasabi ko, financial education helps you to adapt every situation. Kasi ang hindi nagbabago, pera. Nagbabago lang ang muka. Ngayon, digital na. But the idea remains the same. Parang, yun nga, sabi ko dun sa manugam ko, anak, yeah, nawalan ka because you're longing for work. Pero, yung pagkita, hindi po pwedeng matapos. Kasi you can earn as much as you want hanggat gusto mo. So, naka-adapt siya. O, ngayon, nagninegosyo siya, may treasured token siya. Pag may mga party sa yung kanyang galing sa pagdodrawing, doon niya ginamit. So, nakaka-adapt siya ngayon. But, to tell you frankly, i-predict natin kung ano yung mga hindi na, mahirap ngayon kasi mamaya may lalabas na i-replace yung trabaho. Tingnan nyo ngayon, may mga prediction nga na sa susunod may film na wala ng totoong artista. AI na. So, how can you adapt if you are an artist, if you are in the business industry, di ba? Kaya ngayong negosyo kung umpisa namin sa trainings, hindi mawawala kasi people needs to be trained ng tuloy-tuloy. Di ba, Brother Joey? Okay. So, next. Malamang yung susunod na gagawin na ni Pastor Iki, it's binabanggit niya AI. Baka AI na rin siya later on. Yes. Bro, ang sagot lang doon sa tanong mo, actually, it's if you cannot beat them, you join them. Ibig sabihin, learn about AI. Yeah. Ako kahit na hirap ako sa technology, nagpapa-tutor ako sa anak ko. Anak, ang anak ko, ang bilis-bilis, dahan-dahan. Sabi ko, party pa ng mabagal talaga pagdating dyan. So, talagang dahan-dahan hanggang sa matuto ako na matuto. Pag natututo ko pala, masarap. O tapos, gaya niyang mga yan, yung mga PowerPoint ko, pinagtatawanan nila. Sabi ko, ako the best na yan Sa kanila pinagtatawanan. O di, nag-adapt ako. Kayong gumawa. Sabi ko, o di silang gumagawa ng aking PowerPoint ngayon. Sino sa inyo ang Microsoft pa ngayon ang ginagamit? Excel, Words, and PowerPoint. Diba? Nagtatampo na si Microsoft dahil kay Google Sheets, Slides, and Docs. Kasi sabi ko sa kanya, nagsisend pa yan ng lecture niya o kaya ng message niya, sinisend. Sabi ko, gumraduate ka na dyan. Kasi pag Google Docs ka na, gawin mo lang doon, give the email to access. Oo nga, so dali-dali nga pala, minsan kasi sabi ko nga, those are things, pero gaya na sinasabi ko, kaya ko kayo madalas tawagin for a coaching like this. Sa mga susunod, may mga another revelations, another learning ako. Kaya kinuha ko mga numbers ninyo. I'm going to call you to come again para ma-preserve yung fire. Kasi pag hindi na-preserve yung fire, mamaya wala na kayo. Andiyan na naman kayo, mananatili na lang kayo kung saan kayo. Alright, so... Any more question? Ayun. Si Kuya. Kuya Johnny. Hi, Pastor. This is about the good utang. Yes. Kasi hindi ako familiar sa... Kung mag-good utang ka in the bank, ano yung mga necessary na kailangan ba nila ng ideas, business plan, or kailangan nila ng securities? Alright, if you are going to loan in the bank, very simple. Ito yung kanilang unang-unang requirements. Kailangan may account ka sa kanila. Pag nakita nila yung account nila sa iyo na maganda naman ang takbo, number one, sila ang unang mag-o-offer sa iyo if you want. Ngayon, kung gusto mo talaga na mag-loan, you have to talk to the manager or to their marketing manager. Pero dapat may business proposal ka. Ano yung business proposal? For example, yung lupa mo, gagawin mong resort. Kailangan magpagawa ka ng plano at saka business proposal at magkano yung budget.
sasabihin mo sa kanila, and definitely kapag nakita nilang legit, lupa mo talaga yon, yun yung collateral mo, hindi pwedeng hindi sila umoo kasi yun ang mga hinahanap nila. So you have to make a business proposal for that. Pag hindi kayo marunong gumawa ng business proposal, i-AI nyo uli. Patulong kayo sa AI, patulong kayo sa ChatGPT, paanong gumawa ng business proposal, tuturuan pa rin kayo. Di ba? I-explore ninyo at ChatGPT or Gemini. Ako, pag hindi ko alam talaga, tatanong ko. Minsan nga, tinanong ko sino ang pinakamayamang tao sa taong ito? Ay, sinabi. Tapos tinanong ko rin, who is Mr. Ricardo A. Victoria living in... Kumusta? Kilala ka niya? Ay, nagulat ako. Pati anak ko, binilang nila. Alam nila. Sabi ko, wala na talagang imposible dito. Alam nila, Ricky Victoria is a religious leader living in so with 2 children. Sabi ko, sino Yes. nagbigay? Ikaw yata nagbigay ng information sa kanila. Hindi, that's the power of information. Nasa information era tayo ngayon eh. Sa lahat na lang kiniklik, ini-engage sa social media. So, yan ang produkto ni Google. Tanong ko lang, Pastor, about, let's say, di ba, yung mga crypto, may future ba yung crypto? Let's say, in the future, parang Cryptocurrency. cryptocurrencies. If you are working with a cryptocurrency today, ito personal answer ko lang. There are so many cryptocurrencies na nagpapasukan ngayon, but they are scam. So, bakit ko sinabi? Kasi ang problema ng cryptocurrency, it is a currency created by an imagination by a person. A single person actually. So ngayon, itong crypto na ito, nakipag-connect sa mga business network. But the problem is, it is a currency not backed up by a certain nation or a country. Unlike peso and US dollar, ang US dollar ay back up ng US. Ang peso is back up by Filipino. Di ba? Philippines. So, ibig sabihin, this cryptocurrency can declare na wala ng value bukas, na walang hahabol sa kanila. Kaya pag bumili ka at sumama ka, bukas, wow ka na lang. Bakit? Because this cryptocurrency is not back up. Kung US dollar yan, hindi papayagan ng US na bumaba ang value ng kanilang currency because that's their currency. Same with Philippines. Same with GBP. So, if you are buying the cryptocurrency, I would suggest that you change now. Why? Because of uncertainties. Medyo mahirap. You buy stocks rather than crypto. Bakit? Sa personal ko lang naman yun. Kasi nga, dahil hindi siya back up by a nation. Back up siya ng isang negosyo. Alam naman natin that the business can be bankrupt tomorrow. O, diba? Nasabi nga nila, hindi anong malaking business, malaking financial institution na bumagsak, AANG, ba yun? Basta something. Yung ng mga insurance company, AIG. Hindi ito babagsak. Recession, bagsak sila. Yung Brothers din na malaking financial institution, bagsak din sila. Bakit? Kasi nga kahit na gaano kalaking business yan, pwedeng in split seconds, maling information lang ang matanggap nila can be translated into a bankruptcy. So, same with cryptocurrency. Like, for example, Pastor, giving particularly to the Bitcoin. When Bitcoin started, that was 2000 and something, the cost of that is around 10 cents. Ibig sabihin yung $1 mo can buy, let's say, 1,400 something Bitcoin. Bitcoin. That was 2000. But now 2026,
the cost of one Bitcoin is about 3 million na ata, gano'n, di ba? So, and it's still going strong, parang gano'n. Gaya nga na sinasabi ko, pwede kasing sabihin yon ng owner o ng creator na tumataas so that they could gather more people who will buy the Bitcoin. Paano kung in reverse? Sinabi nilang bukas. Pero meron talaga, Pastor, parang meron talagang, nagsisirculate na talaga yung amount na yun. It's So, not just hearsay, di ba? So, Bitcoin is, kung gusto mong mag-invest at your own risk, Oo nga. Are you? oo, yan ang sinasabi ko. Are you currently into the at your Bitcoin? own risk. But if you consider me as a mentor and your coach, you follow my advice. Ang gawin mo lang is to, little by little, change the... Withdraw mo na gano'n. Baka the- may input si Joseph. Di ba tama ang sinasabi ko, Joseph? Di ba tama? Na pag sinabing, wala nang value, patay ka ngayon. Oh, sumama kami diyan noon. Sige. Si Sino pa? Brother Johnny, may comment din siya. May experience ba? Mag-invest na lang kayo yung nakakain nyo. Yung, halimbawa, Coca-Cola, Johnson & Johnson, yung Bitcoin. Yon, Johnson and Imaginary lang yan. On my own opinion. Hmm. Yon, that's Okay. what I'm saying. So, when it comes to money, medyo you need, kaya nasabi ko, financial education will help you identify the false prophets of money. Sige po. Good afternoon po. Pastor, question ko po is, usually po advice po kasi is to track yung finances mo, yung expenses, at saka yung income. So, yun po yung ginagawa ko as my personal practice. Pero tinatrack ko po yung expenses ko to the very cent. Now, my question is, hanggang saan ka doon sa point na itatrack mo yung bawat expenses mo na magiging sustainable siya hanggang sa kakayanin? Kasi I have the impression na hindi naman siguro darating ka sa punto na if you are running the business together with your personal finance is itatrack mo yung the smallest of the details ng financial expenses mo. So, yun po yung question ko, Pastor, kung hanggang saan ka magta-track ng expenses mo to the very cent at meron po bang way na magiging sustainable kung itatrack mo yung finances mo? Okay, let's go in practical way and biblical way. Sa biblical way muna tayo. When Joseph keep on keeping yung mga harvest nila for 7 years, nung sumobra, they stop counting. Kasi hindi na talaga nila so much abundance, they stop counting. Hindi na sila nagka-count kung ilan yung lumalabas o ilan yung pumapasok. They stop counting. For you to be able to stop tracing your expenses, make it sure that you have abundance. Yung abundance ng pumapasok. Kapag madami na yan, actually, you will stop counting the expenses. Bakit? Kasi tingnan mo ha, it is your asset buying your wants, your needs. Hindi na yung personal money mo. Sa tingin mo, hindi na siya nag-i-stop ng pagpuproduce sa'yo eh. That's the time you stop counting. Kaya lang naman tayo nagka-counting ng ating mga expenditures, ng ating mga expenses, kasi may budget tayo. We play with the budget. Ito lang budget ko kasi ito lang yung kinita ko. Pero kapag marami nang dumadating sa'yo, marami ka ng source, I tell you, ikaw mismo ang magde-decide, ayoko na kasi it's a waste of time. I would rather consume my time of thinking ideas on how to make more sources. So, padamihin mo. I tell you, you will stop counting. Ikaw na mismo mag-i-stop ng counting. Padamihin mo yung source. Ako dati ginagawa ko rin yun. Pero nakakapagod na eh. Mas masarap magsulat ng ideas. Mag-consume kaysa sa saan ko na nagastos ito. Noon una, alam mo, ginagawa ko, pati yung binili kong tawag dito, candy. Para lang matrace ko,
ang purpose ko lang naman para matrace ko kung saan ang pinakamalaking pumapasok ng expenses. Oo. Nung na-trace ko na, then I stop. Kasi kailangan ko ng desisyonan na, ito pala. So, halimbawa, kung marami kang expenses dun sa mga bagay na unnecessary, yung bili ng, lalo na sa mga babae, yung kung ano-anong binibili ninyo, di ba? Doon, pag nakita mo na, ay, malaki pala doon, pag in-stop mo yung pagbibili ng mga abubo-abubot na yon, i-stop na tracing. Kasi alam mo na, yun ang problema mo eh. Okay? Sige, sis. Any more? I see. Based on my experience, wala kaming curriculum sa nursing. Then you earn the money when you go abroad. So, meron ba tayong parang pwedeng gawin in the academe? Kasi ang ganda nung chapter 1, Pastor, about foundation yung tas job security, then financial education to provide financial security. So, gaya ng sabi niyo, ako personally, napansin ko yon na bakit ang Pilipinas, maraming maiikli yung pangalan. Sila yung mga Malalaki tycoon. So, nangangarap din ako bilang Pilipino, PhilAm, na magkaroon din ng pangalan na Pilipino. Kaya parang minsan, kasama sa panalangin at nag-iisip ako, how can we really give a solution for the next generation? Gaya ng sabi nyo, nakikita ko minsan pag kumakain kami sa Chinese restaurant, even abroad, ang liliit na bata, they're already there. They already witness how busy the parents are in the business. So, parang ganun yung naiisip ko na kung na-witness ko yun sa abroad, tapos ang mindset ng Pilipino, yung old rule, mag-aral ka, magka-degree ka, yung itong ano nyo, Pastor. So, yun, Pastor, yung nilalagay ni Lord sa heart ko na after hearing yung inputs mo, it also gives me a burden kasi na-experience ko. Now, we all long and want to have a better Philippines. So, can we do something in the academe and bulabugin ang mga universities na limbawa yung mga nagne-nursing, mga seafarers and everybody. Kasi ang asset ng Pilipino, we have the younger population. Japan is getting old. South Korea, minsan we thought na we don't have any assets in the Philippines. But when you go outside of the Philippines, you see the strong potential of the Filipinos, and that is the people. So that is my outcry na talking about education. How can we make an impact as the saints and as the church in putting it in the academe, yung financial education? Actually, ngayon natututo na rin ang maraming universities. In fact, may mga universities na rin na nag-o-offer talaga ng more on financial literacy, pero nag-i-start pa lang. Sa akin kasi, dahil sa sinabi kong Prussian way of education that was copied by Philippines, hindi talaga yun i-inculcate unless na magkakaroon ng special course for that. May ilang mga universities na nag-uumpisan yan ngayon. No? Pero ano ang impact na magagawa natin sa church? Ang impact na magagawa natin is to maging institution itong ginagawa natin. That's why hindi nyo napapansin, I am creating a manual. Kasi later or maybe a year, maybe next year or sa mga susunod na year, maging institution ito na maging curriculum, maaring hindi sa academe, pero could help people, especially yung mga out of school youth,
yung mga taong wala talagang pag-asa, then we can do that. Kaya nga, yung mga manual na yan ay mag-i-stay hanggang sa maging institution yung ginagawa natin. Because I am very, very serious to make this an institution to train people. Pero gusto kong sabihin na inuuna ko ang church. Because I believe kasi that the church, the destiny of the nation belongs to the kingdom of God, to the church, not to political leaders. So kung ang church ang magta-transform natin ang bansa. Thank you. Good afternoon po, Pastor. Pastor, I have a dilemma right now po. I am building another service po sa business ko and halfway na po ako ng kailangan ko and materials para ma-launch ko po yung certain services na to na nire-request din po ng aking mga customers. Ngayon po, after time, may mga customer po ako na may hinahanap pa po na isa pa pong service sa akin which parehas lang po ng cost dun sa binibuild kong service right now. Ang dilemma ko po is unahin ko po bang i-build yung service na ito, yung binibuild ko po, or unahin ko po yung mas kailangan nila or hinihingi po nila, demand po nila. Ano ba yung passion mo? Ano yung passion mo? Ano yung gustong-gusto mo? Yung demand nila o yung... my question is, can you do it at the same time? Sabi nga niya. If you can do it at the same Yes, time, do I it. can po, pero they are parang mahahati po, pero same lang po na business ko, pero yung service lang po. Alright? Ang answer dyan, very, very simple. Multiply yourself. Train to somebody who has the same heart na meron ka. Let him handle the other and you focus on the other. Pero ikaw ang may hawak ng negosyo. Kaya nga, ang lagi kong sinasabi sa mga kino-coach ko, for you to multiply, find few. Faithful, effective worker. Kapag ka nakakita ka ng ganon, gawin mo na siyang partner ng buhay, partner ng negosyo. Sapagkat yung faithful, effective worker na yon, magdi-deliver ng mas maraming pera sa'yo. So, duplicate yourself. If you really want to handle and increase, expand, duplicate yourself. Thank you po, Pastor. Sige. Pagkatapos niya, ikaw. Good afternoon po. Pastor, para saan po ang ledger at journal sa isang business? Ledger? And journal. Ledger. Ledger. And For accounting. para po sa accounting. Do I hear right? Ledger? Ledger po. Okay. Para po sa accounting, para malaman ninyo kung magkano yung lumalabas at magkano yung pumapasok. Data Bali, management. monitoring po. Yes, monitoring po. Yung iba po, yung may napapanood po ako sa YouTube, yung iniistampan na daw siya ng BIR. Yes. Nagagamit din po siya pag yung taxation. Opo. Okay po. At kapag ka nakita nila na magaling ka magbayad ng tax at yan ay nakita ng mga pinresent mo rin yan sa bangko, mas madali po ang approval ng mga loans. So, you better do it. Kapag meron kang ganun, mas madali ang approval ng loans. Kapag may physical loans kang gagawin kasi hahanapin pa rin nila yan. So, follow it. See. Pastor, may kilala po kasi akong tawag dito, somebody na ang dami talaga niyang ideas. As in, magaganda yung mga ideas niya. Pero ang nagiging problema po, may mga ilan siyang na-execute. Kaso lang hindi po natutuloy. Hindi na itutuloy yung business na yon. Dahil nga
may panibagong idea na naman. Ano po kayang, parang sa sobrang daming pumapasok na idea sa kanya every time na nag-aano po kasi siya talagang nag-aaral din siya. Yes. I get it. Ang nangyayari lang po, hindi po na sustain yung, kunyari, yung Yung idea na past to, ideas. yung sinimulan niya na, pakahawak ka muna. Ano po kayang ma-advise sa kanya? Alright, ganito yon. For example, kung gusto mo talaga, kasi there are people na ang tawag ko dyan, yung 3 O's. Alam na ito ng mga mga umaten, 3 O's. If you want to become successful, ito ang kukunin mo sa team mo. No, team, kailangan may team ka. Una ay originator. It is the one who thinks ideas. Number 2 is operator. It is the one who execute the ideas. And organizer, it is the one who organize any events and activities. Tatlo yan. May mga tao kasi na originator talaga sila. Kaya nga pag sila ang nag-execute ng ideas, they think another ideas. That stops Ngayon, sometimes we often judge them, bakit hindi mo tinatapos? Kasi nga, originator sila. So, kailangan partneran sila nung mga taong operator. So, at saka organizer. Kaya nga dapat, for example, may nakikita kang taong ganon, ang gagawin mo, a-advisean mo siya na kumuha ka ng mag-ooperate. Tingnan mo kasi lagi kong sinasabi, if you are an originator, you are the one thinking ideas, vision, ng kung anong gusto nyong gawin. Dapat kung originator ka, ang kinukuha mo operator, dahil dapat nakafocus ka on making ideas how to improve again. Halimbawa, itong ginagawa niya na, kailangan mag-isip na naman ako na ideas how to improve. May mga tao talagang ganun. Kasi nga, thinker sila. Dapat mag-remain silang thinker. Kasi kapag yung thinker nag-focus on operation, hindi nalalago yung kanilang ginagawa. Kasi hindi na sila mag-iisip, nakafocus na sila sa operation. Kaya kailangan partneran yung mga taong yon ng operator at saka ng organizer. For him or for her to succeed. Okay? All right. Sige, so... Meron pa? Meron pa? Uy, meron pa. Kita mo, hindi nagkakahiyaan ngayon. Na kanina, nahihiya. Hello po, Pastor. Yung question ko naman po is regarding po sa mga entrepreneur or business po na balak or gusto pong pasukin ng politics. Question ko lang po is what advantage po ang nakikita nyo sa mga businessman na gustong pasukin yung politics? What advantage to the government and also for the business industry po? So ko lang po malaman yung insight nyo about that. May batas kasi tayo, kapatid, na conflict of interest. So, kapag businessman ka at papasok ka ng politics, you have to resign or close the business or turn over the business to anyone. Na actually, hindi nga pwede kapag yung naghawak, yung asawa mo, ang mangyayari yun, violation pa rin. Dapat doon sa, alam ko, 3rd and 4th generation, pwede yon. So, hindi talaga pwede if you are going to politics. Kaya tama yung ginawa ni Leviste Binenta niya yung shares. Hindi yung franchise ang binenta niya. Yung shares ang binenta niya kasi hindi siya pwedeng may hawak ng malaking shares ng company niya during the time na siya ay tumatakbo ng politics. Kaya tama yung ginawa niya kasi nasa batas yun. So, if you are a businessman going to politics, you need to resign, you need to remove business. So, kapag ikaw naman ay politician na wala ka na sa politics, you can go back to your business. So, hindi talaga po pwede. May batas tayo, kapatid, na hindi po pwede. Marami lang na nagva-violate nun. Pero, if you are a Christian, di ba? If you are a Christian, yung batas talaga ang gagawin natin. So, wala na po. Kung wala na po,
Tatawagin ko po ang bawat isa. Yung hindi po mabibigyan ng certificate, gaya ng sinabi ko, nahuli po kayo nung pagpapalista ng pangalan, pero ifa-follow ang certificate sa inyo. Okay? So, oo. Pagkatapos ay magwa one-time photo tayo, ha? Sige, tatawagin ni Brother Joey. Sige, para may photo ops kay Oy, meron ba Pastor tayong Ricky. ano dyan? Meron ba tayong Picture? no, yung background song. Background music. Tanan. Okay. Sir Joseph Kiros. And picture. Ayan. Music. Una. So, minsan na ang picture. Diyan lang tayo. Alright. And Joseph Belisario. Uy. Pinagsama-sama mga Joseph. Pastor Pedrick Oconyo.